Good morning mga ka-Row House. Good morning, good morning. Kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa ating channel. November 18 po, araw ng Sabado. Yan, pagka Sabado is payroll day para sa ating mga manggagawa. Bale ito mga ka-Row, ipagpapatuloy po natin yung dalawang ongoing project natin. Overall paint finishing, tapos finishing installation. Yan, kasabay na po ng mga electrical. So ngayon, pupunta muna tayo sa hardware. Meron lang tayong bibilhin bago po tayo pumunta ng site. Additional na pintura para rito sa cabinet. Tsaka si Louie nagpapabili siya ng diamond cutting blade. So bali wala pa po tayong nabibiling cutting disc dito sa ginagawa po nating overall tiles sa bagong project. Kaya ito mga ka-Row, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Sabado. And enjoy watching po. Let's go. Tara. Bali okay na tayo sa hardware. Merong pinahanap si Louie sa akin na bala. Kaso nga lang wala yung tatak dito eh. Tinuro sa amin yun nung nag-install ng granite, yung kitchen counter na nag-install dito sa pinipinturahan nila Kuya Dindo. Yung laser yung tatak nun. Maganda daw yun, yung mga ganong klaseng cutting wheel para po sa pangtabas ng ng tiles. Yun nga lang hindi available. Malamang sa All Home meron nun dahil maaga pa, hindi pa naman bukas. Sa iba na lang tayo bumili. Hindi na tayo nakapag-shoot ng video, gawa ng lahat may copyright music. Nakakahiya naman na ipahinto mo yung music, di ba? Okay, bali mga ka-Row, bukas nga po pala nasa Metroville tayo. Tapos babalik din tayo ng Garden Villas para sa ocular visit. Ayan o. Tapos binabati ko nga pala si Master Ryan, nakapartner ni Master Batang, ng happy birthday. Yan, mabuhay ka pare hanggat gusto mo pa. Eto, phase 4 na tayo. Op, yeah. Okay, dito na po tayo. Okay, good morning and good morning sa ating client owner. Ayan, nandito si Jamil. Good morning, Jamil. Good morning. Si Kuya Dindo, good morning po. Good morning, magandang umaga. Ayan. Sa taas ng energy. So bali, ito yung binili natin sa hardware kanina. Bali, 2 litro ng QDE white enamel. Tapos bala na lang ng roller to. So tawag nila dyan sa hardware refill. Refill yan. Wala na siyang handle. 2 foam, additional na 2 baby roller. Yan. Mil, nandito lang ha. Okay. Ito na yung inaasikaso ni Jamil dito. Bali yung loob puti. Yan o, mga ginawa ni Kuya Dindo rito kahapon at saka ito. Wag na natin takpan. Wala, tapos na naman si Jamil magaling. Tapos na mag-spray. Ito na lang ang sprayer niya eh. Dito sa Naabutin yan. Okay, sige. Sa loob, medyo hamba na lang. Okay. So ayan naka-acrylic emulsion na po yan. Ayan mga 2 coat ang ginawa ni Kuya Dindo, acrylic emulsion. Tapos yung ating metallic gray na pintuan. Tapos dito sa loob, lagi silang nagsisegregate ng gamit. Ayun naka-segregate na yan. Yan. Tapos mamaya pa-applyan na ng tile grout to. Yan, humahanap pa ako ng nung multi-point na shower heater. Meron ako hinahanap na kulay, pero kung hindi, baka mag-stick na ako dun sa mga binibili namin. So binagbagay ko rin kasi sa accessories dito. Yung mga accessories dito kasi gold. Kung wala talaga tayo mahanap, baka yung yung lagi natin na binibili. Ang importante yung maayos at saka gumagana ng maayos, nagpa-function. Mamaya malinis na to. Siyempre mga ka-Row, yung lagi nyo na napapanood sa video namin, basahan, wipe out. Tapos magpo-provide na ako ng map para sa mga project namin. Mas maganda kasi tsaka mas mabilis at magaan magtrabaho kapag map po yung gamit natin dito sa sa project natin. Tapos may squeezer na yon para madali po siyang balnawan. Yan, mga retouching pa. Yan, patapos na. Tapos itong mga sa poste, sa mga ibabaw niya, yan, pipinturahan na rin to. Yan, pipinturahan na rin.
Mag-a-apply lang ng body filler si Kuya Dindo rito sa sa Sanepa natin. Okay, yan lang po muna yung assignment nila hanggang maghapon. Overall paint pa rin at wala nang iba. Si Jamil Aspen sa kabilaan na yan. Tubig. May tubig. Ayan mga karos, dito naman po tayo sa kabilang project. Phase 4. Yan, phase 4 pa rin, di ba? Opya. Si Louie. Louie, good morning. Good morning. Yun nga lang yung pinabibili mo, Louie, na pangkat. Wala. Ito na muna, pagtsaga mo muna yan. Yan, bali super thin pa rin naman yan. Yung 2x6. Ayan, bali nagdadagdag na sila Master Jojo ng extra bar dito para dun sa banggaan ng framing ng ating metal paring. Ito nakikita nyo yung brick wall na to. Tatabasan pa po namin yan para naka-fit yung ating pinaka-frame ng metal paring. Ayan si Master Jojo, good morning. Good morning. Yan, belated happy birthday. Ay, thank you ulit. Yan, maraming salamat nga pala kay kay Ma'am Tit, kay Ma'am Shay, kay Ate Gladys, kay Sir Robert. Yan, nairawas namin yung birthday ni Master Jojo. Di ba? Si Bilog, good morning, Log. Good morning. Good morning. Tsaka si Kuya Boy, good morning po. Good morning. Where is Ricky? Sa labas po ba? Sa labas si Ricky. Okay. Ayan po yung ginagawa dito. Electrical, ayan yung ceiling framing. PVC panel natin nandito. Tapos yung wall plaster kahapon. Ayan yung wall plaster. Ayan yung mga ginawa. So ganyan muna namin po tinatakpan yung butas dyan. Sa mga sa mga cement board, yan nakaalalay kami. Kasi yung iba rito pang partition pa. Yung partition naman nito parang L-type lang. So meron dito maliit na space tapos isang pahaba naman dito. Yun lang naman po yun, basic method. Pero meron po kaming cove ceiling dito sa living space. Ayan dito. Diyan may cove ceiling kami para may design yung living space nya. Pagdating dito flat na lang sa pinaka dining. Flat na lang po to. Tapos magtatambol kami rito para naman doon sa hulog ng ating kitchen counter. Yan. Ito yung ating kitchen slab counter. So minsan finish nito 90. So depende naman yun sa nakatira. 90 safe na yon. Kasi may mga matatangkad. Pero pagka talaga medyo mababa lang yung nakatira, siguro 85 cm. So yun yung natin. Yun yung basihan natin. Sila client owner naman, mataas sila. Kaya 90 ang magiging finish. So pa to? Nakataas na to ng 93 kasi aangat pa yung flooring. Magta-tiles po tayo. Ayan yung mga tiles natin. Ayan, toilet and bathroom. Ayan, meron din dyan. Yan, lalagyan din po ng kisame yan. PVC panel lahat. Lahat po ng design nitong PVC panel, gagamitin po natin lahat yan sa kisame. Lahat po yan naka-insulation. Heat insulation. Yan. Yan, kaya nagdagdag pa po tayo ng ng flexible. Pakadami pang paggagapangin dito. Tapos sa tiles, yun yung ating tiles. So, may binalik tayo kahapon para sa combination. Yung combination po nitong ginamit natin sa ating poste at sa wall cladding. Ayan si Ricky. Good morning, Ricky. Good morning. Ayan, wall plaster si Ricky. Ayan dito, wall plaster. Wall plastering. Bali, ito nga pala mga karos, naka-tiles din to, itong part na to. Siyempre, palitada muna. Ayan. Palitada. Palitada. Ayan, nagdadagdag lang sila ng rito, ng banggaan ng ating framing. Sige. So, ayan muna yung assignment natin. Installation ng tiles, wall plaster, electrical, saka ito yung sa welding.
Yan, dito tayo sa hardware. Kanina nakalimutan ko to sa pinabibili ni Jamil. Lamp black at saka Rosena tinting color. Kaya ihahalo niya po dun sa pinipinturahan niya. Tapos bumili na tayo ng GI clamp para po dun sa downspout sa harapan ng bahay. Ang bali ano po to, gagamitin din dun sa ginagawa nila Kuya Dindo. Sige, okay na po. Ayan, 340 lahat. Nakabalik na ulit tayo rito. Neil? So ba gagamitin to? Sa ano, QDE. Sa QDE, ihalo mo. Ihalo niya yung lamp black at saka Rosena. Para rito sa loob na pag pinintura. Kumbaga, yung ginawa ni Kuya Dindo rito, hinaluan niya, no? So, kasi maninilaw po yan kapag rektang puti. Ay, si Kuya Dindo naglilinis na rito. Sige, muna ako mag-review sa isa. Sige. Ayan na. Para malinis na. Kasi ito, mapagpapatuloy na yung retouching paint nito. Hindi niya muna ito tinapos. Kapag na... Mamaya tanghali. Yung... Dating sino. Ay, sige. Tsaka ano, lakad tiner. Yan, mas na. Kahit ang isa. Nasa pier. Meron ako doon sa bodega, di ba? Daling ko na lang kaya rito. Dadaling ko. Meron ako doon sa bodega yung ginawa yung pintuan ng mga cabinet doon. Daling ko na lang dito. Pinaalala ni Jamil, meron pa nga daw doon. Yung bigay na natin kay client. Tapos ito nga po pala, may downspout dito. Yan, pababa. So ikaklam na lang natin po yan dito sa edge ng tiles para matibay po siya. Yan, balik po tayo rito. Bali, shoutout muna kay Sir JCB TV na nasa abroad. Yan, bali, kumuha daw siya ng kursong architect pero natuloy siya sa abroad. Yan, shoutout sa inyo, sir. God bless. Ayan, dito tayo. So, balik si Louie dun sa pagpe-prepare po ng mga tiles. Bali, pinuputulan niya na po yan. Dire-diretsong putol sa isang sukat. Tapos, ginagrinder niya ng 45 degree cut angle. Then nililihan niya po ng pan-sanding. Tapos si Ricky plastering. Habang gumagawa sila Master Jojo rito, putol muna si Louie. Nagdadagdag po kami ng additional na bakal dito. Paikot. Nakita na yung forma ng bahay. Lalo na kapag natapos niya yung installation ng tiles. Yan, dito naman tayo sa bubong. Bali, inspeksyonin natin yung ginawa nila Master Jojo rito at saka ni Bilog. So dito nakalagay muna yung aming mga metal stud, metal paring, tsaka yung mga bakal. Magagamit pa yan. Kung may matitira dyan, gagamitin natin sa pang gate. So wala yata tayo munang gate pass ngayong araw na to dahil marami naman tayong stock ng materyales. So wala pa tayong kukunin na gate pass. Baka Monday tatanungin na natin si Foreman kung yung mga materyales sa gate susukatan namin. Okay, start tayo rito. Yung sa makikita nyo, lahat po naka-bulkasil. Pati yung mga dugtungan at saka pati yung ating mga text screw. Ayun yung ridge roll natin, okay na rin, nandun na. Yung nakasilant lahat. Bago matapos tong renovation namin dito, bago natin pa-applyan ng Boysen roof guard para sa waterproofing, so do-double check ulit natin. So lahat to, yung ganito naman klase pong row houses, hindi naman maselan sa bubong. May mga klase ng installation po ng bubong na dapat hindi nakikita yung pinagpakuan o yung pinag-texturean at saka hindi rin nakikitaan ng mancha ng bulkasil. May ganyan pong mga technique, no? May mga ganyan technique po. Pero dito sa mga row houses naman, tsaka mga townhouses dito, nasa taas naman po siya, nasa ibabaw. Kung mga 2 agwas, 3 agwas, yan. Yung may mga kita po kasi sa labas ng bahay na nakakabilang po sa disenyo ng bahay sa harapan, kaya dapat wala nakikitang mancha. Nakagaya na ito, babalikan to. Yan o.
Ganyan sa ano, ganyan pag nag-a-apply ng sealant. So kailangan double check ulit kapag naipahid. Bumubuka kasi yan eh. Yun o, pati yung mga PVC roofing. Ganda. Yun. Ayos, o diba? Safe na po sa ano to, sa ulan. Yan, na-applyan pa to ng, ano, ng double coated na Boysen roof guard. Gutter. Yan, yung gutter natin dito, lalagyan pa natin yan ng ano, net. No? Lagyan natin ng net, PVC net, para po pagka nagtaglagas na yung mga dahon dito ay hindi po babara rito. Actually, safe naman to kahit walang net, pero mas maganda may net eh. Diba? Para lagi malinis yung gutter. Tapos kaya siya safe kasi yung ano niya, pinaka downspout niya nasa labas ng bahay, wala rito sa loob. Inside gutter nga, pero yung downspout nasa labas. Yan, safe siya. Tapos dito naglalagay din kami ng flashing dito. Ayan, ganyan. Nakita nyo yun dito banda na nakaraan, sinilyado ko muna yan ng mahaba hanggang dun, kabilaan yan. Tapos ito naka bulkasil, nakasilant. Ang bulkasil bagay na bagay yan dito sa ano, sa roofing. So meron pang mas magaganda pa na pinapahid, pero mas matitibay siya kapag ito napahira ng Boysen roof guard. Yan, okay na. Ayos, meron na tayo onting nakita, pero napaka minimal lang. Babalikan naman po yan. Nice. Tatapak tayo rito. Hindi pa natin natatapakan to. Tibay din, no? O, diba? Ayan yung ridge roll natin. Yung disenyo nito, ganito lang. Yung iba kasi nito parang may bahay eh. So ganyan yung ginagawa namin disenyo, kasi ayaw namin nakikita dun sa labas na meron siyang parang umbok dito na may siwang siya. Kaya yung bend namin sa Palopo, isang bend lang. Pero yung mga standard na nakikita natin, parang may bahay pa yun. Diba? Parang may ganito pa siya. Kaya idadamay ito lahat sa pintura. Lahat yan. Hindi makikita itong marang mancha na to. Yan, lahat yan naman pipinturahan yan. Pati ito. Safe na sa ulan. Dito tayo sa bahay. Yung clear gloss lacquer na lang pala meron tayo. Medyo wala nang kalahati ito. Yan, baka makatulong doon sa site. Tara. Init na. Yan. Yan, pa-check muna natin kay Jamil. Tingnan mo, Mil, hawakan mo kung parang konti na lang. Ano, bibili tayo? Sanding sealer. Sanding sealer lang, pwede na. Okay. Ang kulang kami, sanding sealer. Yan, sanding sealer. Bibili tayo mamaya. Yan na. Naglinis na si Kuya Dindo rito. May apply na ng third ground. Yan na. Ayan, third ground na ina-apply. Kulay gray. Lacquer sanding ang halos wala. Kulang na rin basahan natin, ubos na? Wala kasi, ginamit nila Master Batam. Anong pumunta sila rito? Oo, yung ginamit ko. Ayun ang pinampunas dito. Sige, bibili na tayo. Yung basahan, tsaka sanding sealer. Isang galon lang. Mil, isang galon lang, no? Sanding sealer. Yan. Tapos bibili tayong basahan. Yan, pagkatapos na lang siguro ng break time. Magbe-break na rin sila maya-maya. Hintay sa kabila. Okay, dito naman tayo. Wall plaster. So kailangan ano siya, kailangan hulog siya para pagka nilatag yung metal paring. Yan, wala nakausli. Yan, hulog hanggang pangbaba. Tapos dito tinitibag na ni bilog to. Sinisinsil niya na according to sa level ng laser. Bababa na rin sila ng metal paring.
May isa-isa na tinutuloy ni Louie yung installation ng tiles sa sidings. Okay na rin. Yan, kompleto na yung ating Cenepa. Yan. Bali nag-add tayo ng additional na bakal dito para doon sa framing ng metal paring. Yan, saktong-sakto. Pag natuyo itong gawa ni Ricky, yan, malalatagan na yung lahat. Yun lang part na yun kailangan talaga sisilin para ma-install natin yung framing. Yan, sidings, oh. Okay na yun. Bale, ito bago mag break time, pupunta muna tayo sa hardware. Yung additional na sanding sealer, lacquer thinner, tsaka liha. Yan, bibili tayo ng 240 na liha, tsaka basahan. Yan, nagpapabili na rin sila Kuya Dindo. So yung mga bibili natin na na basahan, tsaka iba pang mga materyales sa pintura hanggang sa matapos na. Tapos bibili na rin tayo ng wipe out. Yan, pampunas para sa finishing na. Okay, let's go. Tara. Pwede bang ano na lang to? Dalawang plastic. Baka malaglag. Ayan. Mga Rose, bumili na tayong basahan. Puro puti ito. Lacquer thinner, wipe out, at saka tong tawag dito, liha. Wala pa yung lacquer thinner. Ito pala yung lacquer thinner. Yung sanding sealer pala. Yan, bali 1,915. Pero mamaya pa natin babayaran to. Okay, let's go. Naranghalian muna tayo. After break time, ihatid ko kay Jamil pa tsaka kay Kuya Dindo mga pinamili natin. Yan yung basahan, nasa 10 balot. Yung nakita natin isang plastic. Bali kasama na rito yung pagpupunas ng PVC panel, mga pintuan, salamin, tsaka yung finishing, wipe out. Yung sa flooring, yan, magpo-provide ako ng sarili naming map para magamit namin ng ng magaan. Pag basa-basahan, pabalik-balik eh. Mas maganda yung map. Tara, break time muna. Dito na tayo sa bahay. Oreo! Oreo! Si Aki, tsaka si Chanel. Chanel, nagit na kayo, Chanel? Tapos na. Yan, tayo naman yung kakain, tanghalian. Uy, bahaw. Ano ba niluto ni Mama? Ay, adobo. Ito, ano to? Ay, pangat na tilapia. Ay, ito. Masarap to. Pero kukuha tayo nitong adobo. Ayan, kain po tayo mga karawaros. Atak. Atak tayo, atak. Ayan, unting sauce. Ito, kukunin na natin ito. Matinik yan eh. Okay, kain po tayo. Ito mga karaos, kakatapos lang natin na mananghalian. So bali bago po tayo bumalik sa phase 4, ito big shoutout kay Sir Harold Martinez ng Borol, Maine, sa Litran, Dasmariñas, Cavite. Yan, God bless po sa inyo. Isa to sa mga gagawa nila Master Batang. Yan, God bless and ingat po palagi. Also shoutout na rin po kay Sir Errol and Ma'am Olivia Solomon. Yan, God bless po sa inyo. Dito naman po sila sa Village Executive, Habay, Bacoor, Cavite.
Yan, God bless po sa inyo and ingat palagi. So tara, babalik muna ako doon sa hardware na pinagbila ko na materialis kanina. Ay hindi pa po bayad yun. So, nakalimutan po natin yung pambayad natin na pumunta tayo. So tara. Ayan sila Kuya Dindo after break time. Kuya, yung ibang basahan nandito sa akin. Susunod ko na lang. Thank you, ingat. Ayan, pinabuhat na natin sa kanila yung mga binili natin kasi para magamit na nila. Tapos si Master Jojo nagpapabili pa nito. Doon sa project na ginagawa natin doon sa may Block 24, bumili yata ako ng mga 200 pieces nito. Ayan, nagpapabili pa si Master Jojo ng 100. Ayan, para sa kwarto, sa labas, at saka sa toilet and bathroom. Ayan, gagawa pa tayo ng framing doon. Thank you, pre. Yeah, 100 pesos. Ito yung ibang basahan, oh. Andito sa compartment ng owner. Hindi na kasi nila kayang buhatin. Yan, pupunta naman tayo sa binila natin kanina. Nagdala akong extra blind rivet para doon sa kornisa. Balid mga D1 yan. Mga D1 ng blind rivet. Pwedeng huminging malaking plastic. Ipa-plastic ko yung mga basahan na binili ko. Okay, paid na. Yan, 1,915 yung mga binili ko kanina rito. Isa lang, pwede na. Thank you ha, salamat. Yan, isusupot natin at gawa ng nakasabog. Ito yung mga basahan. Iiwan natin to sa site. Tara. Bigyan muna natin yung pako. Pako dyan. Yeah. Yan na. Bali yung dala-dala po natin kanina na pinasabay po natin sa kanila rito. Yan na po yung lacquer sanding sealer. May kasama po yung isang galon ng lacquer thinner. Tapos ito, yung liha. Yan, 3 liha. Ito yung tira-tira kong blind rivet. Pang-install ng kornisa. May dala na rin po tayo dito. Mag-install po sila Master Jojo ng kornisa rito mamaya. Ayun yung basahan natin. Bali ano to, sa isang plastic nasa 10 piraso yata ang laman. Bali 100 pirasong basahan yata lahat to. Yan, 10 balot. Ayan na po yung ating tiles. Oh, ang linis na. Pwede na matulog, kuya. Pwede na, sir. Pwede na matulog. Face mask. Sa mga nagko-comment kadalasan hindi nyo nakikita si Jamil na naka-mask, no? Pero may oras din na nagmamas siya. So depende nga po talaga sa kanya. Ang hirap din kasi niya, hindi ka makahinga eh. Pagkasuot-suot na yan. Dati po nagaganito rin po ako. Minsan nag-i-spray din po ako dati. May pagkakataon din talaga na kahit anong payo po ng mga ano sa atin ay natatanggal din talaga natin. Mahirap sabihin, no? Pero depende na lang po sa gumagawa. Hindi naman po tayo nagkukulang ng bilin at payo sa kanila. Ayan. Diba? Linis na. Oh. Ayan, tutuloy na lang po nila Jamil yung mga burnish dito. Tapos meron na po tayong wipe out. Ito yung ginagamit po namin sa sa finishing pag magpapahid. Okay mga karaos, magbibigay na po ulit tayo ng update. Bago yun, shoutout kay Sir Fred Lusong ng Caloocan. Yan, God bless sa inyo. At binabati ko rin ng happy birthday si Ma'am Shirley Bernardino. Yan, more birthdays to come pa po, ma'am. Yan, God bless. Also kay Sir Jaco na taga dito sa Block 21 at saka sa misis niya. So shoutout sa inyo, sir. Matagal na po kayong nanonood dito sa vlog namin. Yan, God bless. Sana matuloy yung renovation natin balang araw.
Ayan, bigyan na tayo ng update. Dito muna tayo sa labas. So bawat araw na lumilipas, merong improvement. Kaya mapansin nyo sa gate, pinapinturahan ko ng all black dito. Noong mga nakaraan, nakikita nyo may kulay puti. Yun nga lang kasi itong part na to walang nosing. So magka-cuttings kami, mas maganda na yung ganito para less maintenance. Yan, nasunod pa rin naman yung design. So kagaya kasi nito, ito yung sample nun, may nosing siya. Kumbaga parang pag nag-cutting tayo ng pintura, maganda pa siya tingnan. Yun doon kasi isang flat na area lang to. Ayan, flat lang kasi siya. Ayan. Tapos dito pinakabit ko na yung downspout. Ayan, yan, pipinturahan na lang po yan. Tapos lilinisin yung mga sumobrang mancha ng pintura. So yung PVC na orange, yan, pinapinturahan din natin ng enamel na black. Kapag umuulan, sasaluhin ito yung tubig. Ito yung pinakadulo ng klibe ng gutter. Tapos dyan na mapupunta yung tubig. Yan, pinturado na rin yung mga ibabaw. Poste. Yan pinturado na rin. Unti-unti na pong lumilinis. Meron na nga po pala akong map dito, pero saka na natin gagamitin. Nandito nga pala si Master Jojo at si Bilog. Kinakabitan nila yung kornisa. Ayan ang ating kornisa dito. Yan o. Paikot po yan, naka-install na. Yan. Tapos bukas kung makaluwag, umpisa na po ni Kuya Dindo yung mga masilya nito. Masilya, primer hanggang sa top coat. Tapos itong mga pintuan yan, ikakabit na lang yan. Yung mga gamit natin. Ito yung mga accessories. Bali ang hindi ko na lang nabibili rito yung heater nga sa toilet and bathroom. Tapos ito na may nilinis ni Kuya Dindo kanina. Nilinis. Tapos dito retouching paint na. Ayan, retouching. Yung quick dry namin may katagalang matuyo yan. Kaya mas maganda pag pinapahay yan, wala siyang kasabay na alikabok. Ito, pag uwi konting kuskus lang para sa mga susunod na araw, hindi na mahirap linisin. Bali dito mga karos, ano na to? Nalalapit-lapit na to. Itong finishing nito. Ang mga susunod dito, mga accessories na. Tapos ikakabit na lang to. Yung ibang part ng cabinet. Tapos tile grout, retouching. Ayun. Malapit na i-turnover to. Tapos kukontakin natin si ma'am, baka meron pa siyang mga ipapakabit dito bago natin tuluyang i-turnover sa kanya para mas maganda, di ba? Para mas maganda yung turnover. Kung kagaya doon sa ginawa namin sa face pipe, may mga gamit kaming kinabit, kagaya ng wall frame, wall clock, wall mirror, yung mga ganun, para mas maganda. Ito, nalapit-lapit na ang turnover. Ibabalik na lang yung mga panel dito. Dito naman, naglilinis na lang po sila rito. Ayan, kompleto na yung pinaka-sinepa natin. Pero naka-inside gutter po siya. Yan yung pinaka-finish niyan. Ayan, mga poste. Kakaroon na po ng forma. Konti-unti. Ayan, habang tumatagal na ina-install ni Louie yung mga tiles dito. Ayan, gumaganda na. Bali, service entrance lang to. Kaya yung abang nito, nandito lang banda. Tapos yung wall plastering na ginawa ni Ricky rito. Ayan.
Tapos dito mga karos, pinadadagdagan ko ng ano to, ng accent. Sabi ko doon sa isang kasama namin si Ricky, lagyan ng ano to, lagyan ng parang poste. Yun yung finish. So ayan lang. Pwede rin ano rito, yung chicken wire. Pero rito, pwede rin yung diskarte ganito, alambre, tsaka ano, concrete nail. Yan na. Ano lang naman to, accent lang para makapaglagay kami ng cladding dito. Yun yung purpose. Yeah. Yan na. Tapos dito, halos makukompleto na natin yung electrical, konti na lang. Kompleto na to. Yan, dito na lang sa TV console. Tapos may mga pagapang pa na wiring po dyan para sa mga abang. You know? Diba? Kisame. Tapos dito yung framing. Ayan yung framing namin. Yan para sa PVC panel. Ito yung purpose kanina kung bakit sininsel to. Yan para makapaglagay tayo ng J-moldings. Para pantay pa rin at maganda tingnan. Nag-uumpisa na nga sila magkabit dito ng PVC panel. Yan, ganun din niya kung ano yung ginamit namin sa, sa loob. Yan, paikot yan. Sahod na! Sahod na! Sabado ngayon. Saturday. Ayan, naglilinis na lang po sila rito. Okay na po tayo rito. Yung binili nga pala natin na tiles na nakaraan, o kahapon yata yung kahapon, hindi pa natin makikita ngayon. Tatapusin muna itong mga poste. Pag natapos na yan, okay na. Ayun, nandiyan na rin sila Master Joji tsaka si Bilog. Galing sila doon sa kabila. Okay na tayo. So tara. Sa Lunes na lang Kuya Boy, Ricky. Sige, uwi na po. Sige. Magpa-payroll na po tayo. Mga karos, hanggang dito na lang po muna yung ating vlog. Maraming salamat po muli sa pagbisita. Pahabol na shoutout muna, no? Binabatid ko ng happy birthday si Ma'am Ersa Isabel at Isabel Faos, kung tama po yung pronunciation. Yan, God bless po sa inyo. More birthdays to come pa. So mga karos, God bless. Ingat po palagi. Ito, paalam po muna.